Hello mga kabrad, magandang umaga sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. God bless. Salamat sa Lord sapagkat Friday po, tinrang kaso na po tayo eh. Buti talagang ginabayan tayo ng Lord na makarecover maski pa paano sa araw na ito. 2 araw din ho. Oho. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ay nagkita sa araw na ito ng 15 sa buwan ng Disyembre 2024. Brad Calixto mula rito sa Negros Occidental. Kaibigan, itong ating broadcast ay regular natin itong ginagawa except Saturday. Opo. At salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay nagising kanina. Salamat sa panibagong lakas sa patnubay. Bro John Paul Ruby, magandang umaga. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Tayo magpasimula sa isang panalangin. Gawin nating guide ang Apostles' Creed sa mga oras na ito. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, salamat sa inyong pananalangin, pagsuporta sa ating broadcast. Gusto ko lang batiin ang ating Bishop Patricio Buson. Magandang umaga, Bishop. Ganun din si Father Dominic de Ramas dyan sa Diocese ng Bacolod at yung mga kasamahan nilang kaparian. Binabati ko rin yung aking parish priest na dito sa San Juan de Pomoceno, si Reverend Father Luan Torrefranca at ganun din si Father Robert. Ganyan din si Bro Simon saka si Bro Kent, mga seminarista natin. Ganun din pagbati kay Reverend Father Brethren Ray Gamalang, Spiritual Director ng CFD. At sa lahat ng tropa ng Catholic Faith Defenders sa Bacolod, Granada, Taloc at Kabangkalan. Especially si Christian Paul Gailan, ang Presidente, si Harvey Anque, ang Vice President, George Skiles, ang Secretary, at si JB Akma. At si Sister Apple, magandang umaga kapatid. God bless. Samanawa kayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Diretso na po tayo sa ating reflection for today. Tayo po ay nasa Luke chapter 3, verse 10 to 18. Ito pong sabi, the people ask him, what are we to do then? Now, kung titignan mo ito yung context nito, ang context nasa verse 7. Maganda mabasa natin kasi medyo putol dito sa verse 10. Sa verse 7 na sabi, crowds of people came out to John to be baptized by him. Now, sa preaching ni John, diretso kasi tao to, pag nag-preach, hindi to paligoy-ligoy. Mantakin mo kung ikaw yung nakikinig sa kanyang preaching, sabihin niya, you snakes. He said to them, who told you that you could escape from the punishment God is about to send? Now to those things that will show that you have turned from your sins. And don't start saying among yourselves that Abraham is your ancestor. I tell you that God can take these rocks and make descendants for Abraham. The axe is ready to cut down the trees at the roots. Every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown in the fire. Kabul, anong Katoliko? Magandang umaga po. God bless sa buong parokya. God bless po sa mga parishioners po. So, makita natin ang context dito, nangangaral si John the Baptist. Okay? Now, bago sila bautismohan ni John the Baptist, may pangangaral at mahalaga na matanggap nila yung mensahe. Inihahanda kasi ni John the Baptist yung dadaanan ng Mesaya, si Jesus. Nang kalaunan nga, hindi naman nila pinansin masyado si Jesus, di ba? At sila pa nga ay nagpapako sa krus. Mantakin mo, sabi rito ni John the Baptist, you snakes. May binabanggit siyang
makakatakas ba kayo sa parusa ng Diyos na ipapadala niya? Okay? So para kay John the Baptist, mahalaga sa kanyang panahon, ang tao hindi na nakikinig sa mensahe tungkol sa Kingdom of God, kundi yung pagtalikod sa kasalanan. Pagka pinakita nila yon, kasi ang relihiyon nun, Judaism Opo, inabutan na ni John the Baptist yun, Judaism ang relihiyon, saka ni Jesus. Alam naman natin ang Judaism, talaga napaka-legalistic po yan. At noong panahon, para maipakita ng tao ng mga Hudyo na sila ay seryoso sa kanilang pagtalikod sa kasalanan, kinakailangan silang bautismuhan. At ang legit na tao magbabaptize, walang iba maliban kay John the Baptist. Now, matapos silang matanggap yung preaching ni John the Baptist, nasabi nila, anong gagawin namin? What are we to do then? Verse 11, he answered, whoever has 2 shirts must give one to the man who has none, and whoever has food must share it. Ang sinasabi rito ni John the Baptist, dapat magbago kayo, gawa kayo ng mabuti. Hindi pwedeng tatanggap kayo ng mensahe, magpapabautismo kayo sa akin, tapos parehas pa rin ang buhay nyo. Dito binabanggit niya, dalawa ba yung nyo? Dalawa yung shares ninyo, bigay mo yung isa doon sa wala. Tapos yung walang pagkain, sharean nyo. Dito tinuturuan na ni John the Baptist dito, may pagbabago. Ang taong tatanggap ng mensahe, ang tunay nagsisi, dapat may pagbabago. Now, pangalawang grupo, verse 12, some tax collectors came to be baptized and they asked him, teacher, what are we to do? Ito naman yung mga tax collectors to, yung mga pasasamang tao to nung unang panahon Doble kara mukha nito mga to Ito mga tax collectors, naniningil sila ng buwis para doon sa mga Romans. Di ba? Mga mandaraya po ito. Ano sabi ni John the Baptist? Don't collect more than is legal, he told them. The same thing, do good. Doon sa unang mga tao, sinabihan sila, okay, walang madamit yung isa, bigyan nyo. Walang makain, bigyan nyo. Same thing sa tax collector. Ang sabi nila, teacher, what are we to do? Don't collect more than is legal. Kasi noong unang panahon to, mga tax collectors na to, times 3, times 4. Wala namang magawa yung nagbabayad ng buwis doon kundi magbayad lang. Hindi sila pwedeng magko-question sa mga tax collectors. Nakaproblema siya. Yumayaman sila sa maling paraan. Ang sabi ni John the Baptist, okay, simula ngayon, wag na kayong kukolekta ng hindi legal. Dapat sakto lang. Mayor Rodriguez Acohedo, magandang umaga. Maraming salamat for joining sa ating sa ating broadcast. Now, pangatlong grupo sa verse 14, mga sundalo naman. Some soldiers also asked him, what about us? Paano naman kami? What are we to do? He said to them, don't take money from anyone by force or accuse anyone falsely. Be content with your pay. Mga sundalo noon pa man, sa panahon pa lang ng ni John the Baptist, mga sila, pagdating sa pera, matindi sila. Biduin mo, pupuwersahin nila yung tao, kukunin yung pera sa tao by force. At kilala sila sa nag-a-accuse sila ng mali sa tao. Kasi may kapangyarihan na sundalo, di ba? Para ba sa panahon natin ngayon, may mga pulis na gumagawa ng mga hindi maganda. Katulad nung tataniman ka ng droga, tataniman ka ng bala. May mga pulis na iskalawag Hindi lahat Pero yung mga walang takot sa Diyos, ginagawa po nila yan. Yung mga nasa gobyerno. Opo. Ano sabi ni John the Baptist sa kanila? Makontento kayo sa bayad nyo. Sa panahon natin, bihira na yung nakukontento Di ba? Kaya po ba natin makontento? Bro, Mario, tayo magagkalbe sa buong pamilya sa inyong parish priest. Ito yung sagot. Kung nagtatrabaho po kayo sa gobyerno, ang laki ho ng tendency na magnanakaw tayo Kung kayo po ay congressman, senator, di ba yung sa PhilHealth na lang PhilHealth na pera? Di ba, dinivert nila yun? O saan na napunta yun? Tahimik na di ba?
So, ito nakakatakot nga sa bansa natin kasi may mga politicians tayo dahil mga Katoliko yan. Majority sa kanila Katoliko. Pero sa kabila ng sila ay Katoliko, hindi na ipapractice yung pagiging Katoliko eh. Wala talagang takot sa Diyos. Kaya nga ho, maganda ho itong paalala sa atin, itong gospel na ito, na kailangan may pagbabago, mga kapatid. Kailangan may pagbabago. Be content with your pay. Huwag na tayo dumiskarte pa ng illegal. 'Di ba? Posible yan eh. Nakatoliko tayo. Didiskarte kayo ng illegal. Kung kayo po ay may mga negosyo, tama na yung masapatan po kayo sa kinikita ninyo. Kasi ang problema, pagka minahal natin yung pera, pero yung ating testimony naman bilang Katoliko, dapat tapos na yung mga kalokohan. Tapusin na natin yon. Hindi po pwedeng hindi tayo magbabago, mga kapatid. Verse 15, people's hopes began to rise and they began to wonder whether John perhaps might be the Messiah. Akala ng mga tao noon si John the Baptist siya yung inaantay na Messiah. Hindi. Sabi niya sa verse 16, I baptize you with water, but someone is coming. Sabi niya, merong kasunod ako. Nagbabaptize lang sa tubig pero may kasunod ako. Coming siya who is much greater than I am. I am not good enough even to untie his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So binida niya ni John the Baptist si Jesus Christ na kayang pinsan. Napakaganda ng role ni John the Baptist. Inihanda niya yung tao eh. Nagpipreach siya against sin. Ganun talaga. Siya yung evangelist to si John. Pagka-evangelist po, ang porte ng mga evangelist, expose yung kasalanan, sabihin sa tao na kailangan tumalikod sa kasalanan, yun, paghahanda yun. Kaya pagpunta ni Jesus Christ sa isinilang ni Virgin Mary, so makita natin na medyo nakaplastar na. Yung mga tao may idea na tungkol dito sa Kingdom of God dahil nga po sa ginawa ni John the Baptist. Opo. In many different ways, John preached the good news to the people and urged them to change their ways. Yun ang gusto kong bigyan ng highlights dito, yung verse 18, mga kapatid. Pastor Arnel Galano Bautista, maraming salamat po for joining sa ating broadcast. Gusto kong bigyan ng idea rito, mga kapatid, o highlights, yung verse 18 na binanggit ni writer. In many different ways, John preach the good news. Dapat may focus yung mga evangelist. Ang trabaho talaga, dapat talaga i-preach yung mabuting balita. Ano po ba yung good news? Na merong tagapagligtas. Sa ating mga Katoliko, Advent ito eh. Pag sinabing Advent, yung pagdating ni Kristo. Inaantay ho natin. Mahalaga po sa ating Katoliko yan na mayroon tayong pag-aantay. Wala tayong ibang inaantay maliban sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga, habang nag-aantay tayo itong Advent season, tayo mga Katoliko, anong gagawin natin? 3 bagay. We have to repent. Ibig sabihin, you change your mind. You have to change your mind. Pangalawa, ask for forgiveness. That's why we go to the priest for confession. Yan po ay regular po ay pagpunta sa pare. Now, sa mga kaibigan natin Protestant at Evangelical, sasabihin nila, di kailangan ng pare, dumirekta na tayo. Wala namang problema kung dedirekta sa God the Father. Pero dahil naniniwala tayong Katoliko na ang mga pare ay representative ni Kristo dito sa lupa, nire-respeto natin yan sila. That's why we go to them regularly for confession. Diba? Sila rin naman, mga bagamat mga pare na sila, pupunta rin sila doon sa kanilang kapwa pare para mag-confess ng kanilang kasalanan. Oo, pero hindi yan sila mga chismoso. Kung ano man makwento mo sa kanila, kanila yon. Okay, hindi nila yon nililista at pipicturean yung mukha mo, ikaw na nag-confess sa kanya. Walang ganon. Oo. Ask for forgiveness. Importante ito. May humility. You ask for forgiveness, ibig sabihin may atraso ka sa Diyos. Di ba? Kaya nga sabi ng pare, di ba? Ito gawin mo ha. Ito gawin mo pag nasabi mo sa kanya. So kinakailangan yun, meron tayong talaga may humility tayo. Saka meron tayong plano magbago. Rod Nicolas Day, magandang umaga bro. At pangatlo, return to God.
Etong tatlong bagay na ito, as we wait itong Advent season sa ating mga Katoliko, napaka-importante ito. We have to repent. Ask for forgiveness, pangalawa. Pangatlo, return to God. Maraming Katoliko, sad to say mga kapatid, ang Pilipinas ay saturated na mga Katoliko. Pero ilang porsyento lang yung nabubuhay ng tunay bilang Katoliko. Nakakalungkot yan, di ba? Obserbasyon ko yan. Dati ako pastor. Obserbasyon ko yan. Maraming Katoliko lasinggero. Maraming Katoliko babaero. Maraming Katoliko illegal yung ginagawa. Katoliko yan. Umaatin sa misa yan. Nag-Eucharist yan. Nagko-confess yan. Pero ilang porsyento sa atin sa Negros, huwag na tayo lumabas sa Negros, ilang porsyento sa Negros, yung totoong Katoliko. Pag sinabing totoong Katoliko, ito yung may takot sa Diyos. Ito yung kapag bago to gagawa ng kasalanan, talagang ilang beses siya nag-iisip. Kasi pag sinabi natin coram Deo, di ba? Sinasabi ko lagi Latin na salita eh. Pag sinabing coram Deo, living before the face of God. Nandiyan ang Diyos eh. Therefore, ba't ka gagawa ng kasalanan kung nandiyan katabi mo si Jesus? Bakit tayo gagawa ng kasalanan? Coram Deo, mga kapatid, living before the face of God. Etong repent, ask for forgiveness, and return to God. Ilang porsyento sa Negros ang gumagawa nito? Maaaring nagre-repent ka. Maaaring nag-ask ka forgiveness, pero bumalik ka na ba sa Diyos? Marami sa atin matigas eh, ayaw umatin sa misa. Alam po ba ninyo na ang hindi pagdalo sa misa o yung sinasadya mo na hindi ka dadalo sa misa, it's a mortal sin. Hindi po pwede na tayo ay wala tayong gana pagdating sa pagdalo sa misa. Inuutusan tayo ng salita ng Diyos, wag nating kakaligtaan yan eh. Mahalaga sa atin ang pagdalo sa misa. Now, unless may sakit po kayo, hindi kaya. Okay? Yan lang po yung rason. May sakit po kayo, hindi nyo kayang pumunta sa misa. Pero liban ho dyan, tinatamad kayo, may party kayong pupuntahan, hindi ho yan, mortal sin yan. Sinasadya mo, magmamall ka, uunahin mo yung malling, unahin mo yung misa. Ang daming oras eh, dito nga sa amin sa Sumag eh, alas 5 yung unang misa eh, alas 7 pangalawa, alas 9 yung pangatlo, 4:30 pang-apat, alas 6 yung dulo. Mantakin mo wala kang oras dyan, wala kang misa na pupuntahan. Pero inuna mo yung Bora. Nasa Bora ka ngayon. Sabihin mo, makikinig lang kay Brad Calix. Hindi naman to misa ginagawa ko eh. Ito ay reflection, hindi to misa. Punta ka sa simbahan, yun ang misa. Makikinig ka doon sa homily ni Father. Yun eh. Magbibigay ka, gagawa ka ng mabuti. Doon tayo kilala mga Katoliko, di ba? Magawa tayo ng mabuti. Pero simulan na natin to. Etong Advent season, mahalaga ito. Montejo, maganda umaga. Salamat for joining. We have to repent, ask for forgiveness, and return to God. Balik na kayo sa Diyos. Kailan kayo babalik sa Diyos pag may cancer na kayo? Ganun ba? Babalik ka sa Lord. Ay Brad Calix, saka na lang, may pera pa kasi kami ngayon eh. Pag wala na kaming pera, babalik kami sa Diyos. Ay, ganun. Paano kung di ka makabalik? Brad Calix, may ganun ba? Hindi ako paano kung natulog ka, hindi ka na nagising? Tapos nag-a-assume ka sa langit ka pupunta. Buti sana kung sa purgatorio ka pupunta eh. Kasi at least yung mga Katoliko nasa purgatorio, may katiyakan pupunta sa langit yun. Kasi lilinisin ka lang naman doon. Di ba? Lilinisin ka doon sa purgatorio bago pumunta sa langit. Kasi walang po pwedeng kasalanan pumunta doon sa langit eh. Kaya tayo may purgatorio. Yan, hindi yan naintindihan ng mga kaibigan natin protestante at mga evangelical. Sabi ko nga, malibang maging Katoliko, ito mga protestante at mga evangelical, hindi nila kailanman maiintindihan ang aral ng Katoliko. Yan, malibang sila'y maging Katoliko, hindi nila kailanman maiintindihan ang aral ng simbahang Katoliko. Yan. Maganda pong yan. Pag-isip-isipan po natin yan. Mga kaibigan, as I close, yung binanggit sa verse 18, nasabi rito, in many different ways, John preached the good news. Kanino niya pinreach ito? To the people. Now, ano ang layunin o objective ng preaching ni John the Baptist? Ang sabi rito, and urge them to change their ways. Mga kapatid, kung walang pagbabago sa buhay, walang kwenta maski na dumalo ka sa misa.
Prangkahan ko na sasabihin sa yan. Walang kwenta kung ilang taong ka ng Katoliko, I don't care. Kung mga ninuno mo Katoliko, pero kung walang nakikitang pagbabago sa buhay natin mga kapatid, miserable ang buhay mo. Huwag kang mag-expect ng langit kung nabubuhay ka sa kasalanan. Huwag kang mag-expect na purgatorio ka pupunta kung nasa mortal sin ka. Walang ganon. Walang ganon turo ang simbahan. Kaya nga 'di ba ang kaligtasan sa atin, we have been saved. 3 teses ang kaligtasan sa Katoliko. We have been saved. Tapos na, niligtas tayo ni Kristo. Nung siya'y mapako sa krus. We have been saved. We have been saved. Oh. We are being saved. Pag sinabing being saved sa kasalukuyan, iniligtas ka ng Panginoon Diyos. That's why importante sa atin, tayo po ay nagro-rosaryo. Importante sa atin to. Kailangan natin to, mga kapatid. We are being saved sa panahon natin and we will be saved later on. 3 yung tenses ng salvation. Huwag niyo kakalimutan yan. Hindi ibig sabihin na matay si Kristo sa kasalanan natin tapos na boxing. Hindi ho. We have to persevere until the end. Naalala ko, sabi sa akin ni Father Darwin Getgano, nag-ask ako ng prayer sa kanya after ko mag-share ng aking spiritual journey noong December 3 sa birthday ko. Nag-chat sa akin si Father Darwin Getgano. Kamusta ka na, Brad? Sabi ko sa kanya, Pads, pag-pray niyo ako na magtagumpay ako hanggang sa dulo. To sabi niya sa akin, mag-pray ka na magpipersevere ka hanggang sa dulo. Yun ang kailangan natin. Ilang buwan pa lang akong Katoliko eh. October 26 ako na-convert 26 October, December pa lang ngayon. 2 buwan pa lang ho, mahigit. At mainit-init pa ito mga kapatid. Kaya ho, itong kinukwento ko sa inyo, ito ay fresh na fresh mula sa kay Brad Calix. Ito yung impresyon ng Lord sa aking buhay. Yun ang aking panalangin. Sa lahat ng mga listeners nationwide ng Kabrad ay makita nyo ang kahalagahan mga kapatid ng pagbabago sa buhay. Warbin Baita Abaw, watching from Zamboanga City. Maraming salamat Abaw family ha. Sa lahat ng tropa natin dyan sa inyong parish priest, pakikumusta ako ha. Oo, ganun din kay Ana Jom Bulyaga Dilaben. Magandang umaga, gandi sa akin may bahay. Kay Annalyn Ledesma Calixto. Montejo, magandang umaga ha. Maraming salamat for joining. Mga kapatid, importante ito to change our ways. Mga kapatid. Gusto ko magtapos sa sinabi po ni Pope Francis. May maganda sinabi si Pope Francis as I close. Sabi ni Pope Francis, I quote, ini-quote ko to. Sabi ni Pope Francis, the world tells us to seek success, power, and money. Ang mundo daw ay sinasabihan tayo na hanapin natin ang tagumpay, ang kapangyarihan, at ang salapi o pera. God tells us to seek humility, service, and love. Pero kabaliktaran, ang Diyos, sinasabihan tayo na hanapin natin ang pagpapakumbaba, humility, paglilingkod, service, at pag-ibig. Mga kapatid, nasan ka dyan? Nasan ka sa dalawang kategorya? Ikaw ba yung Katoliko na hinahanap mo yung tagumpay? Hinahanap mo yung power? Na meron ka nang nasasagasaan? Naghahanap ka ba ng pera lagi? Ang utak mo pera, yayaman ka ng yayaman? Hindi naman masama ho magtrabaho. Don't get me wrong. Pero yung sobra na at nakakatapak na ho kayo ng reputasyon ng ibang tao, kung kayo po ay nagninegosyo ng mga negosyo na nagre-recruit kayo ng mga tao, wala naman kayong products na malinaw, delikado po yan. Tayo po'y nabiktima na niyan matagal ng panahon. Opo. Ginamit lang din ho tayo ng mga Kristiyano kuno. Nagamit lang ho tayo nung tayo po ay nasa ibang lugar pa. Bagkos mga kapatid, dito tayo sa humility, service, and love. Itong sinabi ni Pope Francis na to, itong humility, service, and love, ito yung idagdag natin sa ating buhay bilang Katoliko. Magpakumbaba tayo. Maglingkod tayo. Hindi kayo boss. May apostolate ka ba simbahan nyo? Huwag ka magmalaki dyan, maski na ikaw yung head dyan. Bakit?
Huwag kang tumulad sa mga nasa politiko na nakapwesto pero wala naman talagang tinatrabaho. Nagpapapogi lang. Pag kayo po'y may ministry sa simbahan, apostolate, meron tayong humility. Isipin mo, yung posisyon na binigay sa'yo, service yun. Hindi ikaw ang boss dyan. Ang boss natin naman si Jesus lang, wala namang iba eh. At syempre, lahat ng bagay, dapat kakitaan ng pag-ibig. Tama si Pope Francis nang binanggit niya ito. God tells us to seek humility, service, and love. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sa opportunity na binigay sa atin. Sana ho ay makadalo tayo sa ating mga simbahan, sa ating mga misa. Kami ho alas 9 pa kami. Late na ho kami sa alas 7. Alas 9 kasi nagkaroon tayo ng trangkaso at salamat sa Diyos at nakarecover tayo. Salamat sa inyong dasal ha. Sana po samahan tayo lahat ng ating Panginoon. Bukas magkikita tayo sa ating regular broadcast Monday, alas 6 ng umaga hanggang alas 7 kasama natin Sister Apple. At sa gabi, usapang Katolisismo, alas 7 ng gabi ha. Pag-usapan natin yung sacred tradition. Hindi tayo natuloy ng Friday kasi nga ho, may trangkaso na ho ko. So, sacred tradition po tayo. Isa yan sa mga aral na simbahan. Dapat alam mo yan. Hindi pwedeng hindi mo alam. Pagkakatoliko ka, dapat alam mo ang aral para madepensahan mo. Kasi hindi mo pwedeng madepensahan ang aral ng Katoliko kung hindi mo alam. Kaya magsisimula yan, alamin mo. Ha? Importante yan. Alright, sa ngalan po ng aking Mrs. na si Annalyn. Teka, manalangin muna tayo, hindi pa tayo nagpe-pray. Mag-pray muna tayo, closing prayer. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong salita. Pinagdadasal ko lahat ng mga pari sa Negros. Ingatan niyo sila pagpalain sa kanilang homily. At lahat ng mga parishioner ay may objective na magbago. Katulad nung sinasabi rito sa gospel reading ngayon. Si John the Baptist naging tapat sa kanyang ministry. Siya po'y nangaral ng gospel pero gusto niya may pagbabago. Ang tinutumbok ng mensahe, ang taong tatanggap ng mensahe ng Panginoon, ang taong tunay na nakatanggap ng tunay na mensahe ay may pagbabago sa buhay. Tulungan nyo ang malaking porsyento ng Katoliko sa Pilipinas, maipakita naming sabay-sabay na kami ay tunay na binago ng Diyos. Pinagdadasal namin si Pope Francis ang kanyang kalusugan. Sabahan niyo po siya at bigyan ng wisdom sa kanyang mga gagawin sa Vatican. Sa lahat po ng mga cardinal doon, gabayan niyo po sila. Pinagdadasal po namin yung 3 cardinal na posibleng maging candidate sa next Pope. Patubayan niyo po sila. Pinagdadasal namin ang lahat ng mga bishops, archbishop, monsignor at mga kaparian worldwide. Samahan niyo po sila. Ang aming pari dito sa Sumag, si Father Luan Torrefranca. Pagpapalain niyo po, Father Robert. Dalangin namin na maging tapat sila sa kanilang tungkulin na iniatang ng Diyos sa kanilang balikat. At kami naman ng mga parishioner, huwag kami magpasaway. Kami ay manalangin, sumuporta sa gawain po ng aming mga parish. At meron kaming apostolate. Importante yon. Nagigimapan na langinin kami. Gagawa ng mabuti sa kapwa. Ipapakita namin ang aming pagiging Kristiyano. Lord, tulungan niyo po ang mga tao doon sa malapit ng bulkan sa Canlaon. Hanggang ngayon po ay hindi pa sila nakaka-recover. Maraming mga kahayupan po doon ang naapektuhan, mga pananim. Tulungan niyo po sila. Ang aming gobernador ay bigyan niyo po ng talino kung paano gagawa ng paraan ang mga bagay po na yon. Lord, pinagdadasal ko si Bro Noe Dora sa kanyang pagdilid sa mga converted pastors sa buong Pilipinas. Samahan niyo po siya. Bigyan siya ng kalakasan, probisyon, pinansyal sa mga proyekto. At hinihiling ko ang inyong gabay sa lahat ng mga Katoliko sa Negros Occidental. Matutong ipaglaban ng pananampalataya, maging mabunga ang mga seminar ng mga CFD. At umaasa nga po kami na kayo ang siya mabibigyan ng parangal. We pray this in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare itong video na ito, mga kapatid, para sa ibang kapatiran. At magkikita tayo bukas, Lord willing, sa ating regular broadcast alas 6 ng umaga hanggang alas 7. At sa gabi ho, alas 7 o sa ating usapang Katolisismo. Sa ngalan ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming 2 anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix.
Ay belated happy birthday ha sa dalawang kapatid ko. Si Buds, si Alfredo the third, at si Maria Julia Cisnero. Yan. A belated happy birthday kahapon. God bless. Ingat kayo mga kapatid ha. Ingat kayo. Pakishare ng ating video. Maraming salamat.